Pakikita ko sa inyo ito. Yan po yung mga sinasabing mga tauhan daw ng Office of the Vice President sa Mandaluyong City. Alam niyo kung bakit? Kasi nung Monday po, sinasabing mayroong bomb threat. So pagka mayroong kasing bomb threat na natanggap, agad-agad ang mga pulis, ang ginagawa ay pinupuntahan yan at para ma-save for protection, yung mga empleyado, mga tao ay pinapalabas. So, ito bang isyong ito ay gawa-gawa lang ng kung sino? May nagsasabotahe na ba? O sa palagay nyo ay meron na talagang third party? Ayan o. Ayan o. Napilitan lumabas yung mga tao kasi meron daw bomb threat, may pananakot. Yan pong mga ganyang klaseng gawain na kung sino ay hindi po yan lalong hindi nakakatulong. Sa halip nagpapainit pa ng sitwasyon. Kasi definitely yan ay aanggulohan ng iba na, yung Office of the Vice President merong death threat. Meron hong bomb threat. Ayan, parang ganon. Kung totoo yan, saan naman manggagaling ito? Kung ito naman ay gawa-gawa ng kahit na sino para lang painitin ang sitwasyon. So, pagka ganyan, lahat tayo ay nagiging biktima sa hindi magandang imahe ng ating bansa. Sa totoo lang po ang sinasabi ng pulis at militar, walang threat sa ating bansa. Walang national security concern sa ngayon. Yung mga pagkakahuli kay Duterte at galaw ng mga supporters nila, parte lang yan ang karapatan nila, demokrasyang bansa na may mga protesta, rally at kung ano-ano. Press conference, interview at iba pa. Normal lang yon. Pero kung hahaluan ng ganyang mga bomb threat sa opisina ng pangalawang pangulo, ay baka meron nang nagsasabotahe. Na gustong-gusto nila ay masira itong ating gobyerno. Kasi mayroong grupo talaga. Gusto sirain ang Marcos administration. Gusto pag-awayin yung mga Duterte at Marcos followers, supporters. Meron sila sigurong ibang pakay o anumang kanilang plano. Maaaring ganoon. Pwede rin naman na kampo rin nila, kakampi rin nila ang nananakot. Na ang purpose nga ay para palabasin na hindi secure ang Office of the Vice President. Hindi secure ang pangalawang pangulo. Kung yung magugunita. Noong nakarang taon, press conference ng November 2024, si Sara Duterte. Kaya nga siya may kaso ngayon na sinasabi niyang meron daw threat sa kanyang buhay. Kaya sa oras daw na may mangyari sa kanya, meron na siyang inutusan para naman kuhanin ang buhay ng Pangulo, ng First Lady at saka ng Speaker of the House. Iyan yung kasong kinakaharap ngayon ni Sara dahil tinuluyan siya ng NBI at DOJ sa kasong pananakot at saka inciting to sedition dahil sa galawan ng rally at iba pa. Na may ibang mga mensahe na hindi na yung nababagay sa karapatan ng malayang pagtitipon-tipon at pamamahayag. So yun doon nagkakaroon ng anggulong ganun Tapos ngayon si Vice President ay nasa Europe, nasa sa Netherlands, dahil nga nandun ang kanyang ama matapos mahuli at sinurrender doon mismo sa ICC. Ngayon may ganitong bomb threat sa kanyang opisina. Sinong gagawa nito? Hindi naman itinuturing ng gobyerno na kalaban ang mga Duterte. Hindi itinuturing ng gobyerno na kalaban si Vice President Sara Duterte. Hindi ko lang alam kung ano ang turing at pagtingin ng kampo ni Duterte sa ating gobyerno. O lalo na yung pamilyang Duterte. Kahit na maraming personal na paninira at banta at akusasyon laban kay Pangulong Marcos, hindi ko naman nakikitaan at wala naman sinabi ang gobyerno na itong mga Duterte ay banta sa seguridad ng ating gobyerno sa ngayon o ng ating Pangulo. Maliban doon sa sinabi ni Sara sa press conference, maliban doon wala na. Ngayon, itong mga bomb threat na ito, baka nga po ay mayroong gumagawa na kung anong sektor. At kung kanilang grupo naman, tumigil kayo. Dahil ma-identify din, mahuhuli rin kayo, makikilala kayo. Hindi yan nakakatulong sa ekonomiya, seguridad at imahe ng ating bayan, ng ating bansa. Or totoo ba na mayroon tumawag na gano'n? Baka naman gawa-gawa lang. Kasi nung mag-double check ang mga otoridad, PNP, wala namang nakita kahit ano. So talagang pananakot lang.
At hindi man natin masisisi ang mga tao sa kahit saan lugar, kahit anong opisina, pribado at pampubliko. Kapag kami mga bomb threat, abay talagang SOP yan. Lalabas, iiwas. Then, susuyurin, titingnan, aalamin ng mga otoridad kung meron ba o wala. Ay wala naman eh. So pasalamat pa rin tayo. Yun nga po kasi ang pinaka-point ng paglalabas ng ganitong mga drama na merong threat dito po sa Office of the Vice President. Ito po yung pinaka-punto. Ito na lang po kasi ang natitira nilang pwedeng gawin. Magdrama, mag-inarte, magpapansin, magpaawa, magpapiling victim. Wala pong paki dyan si VP Sara kung ano man ang maging impresyon ng ibang lahi o ng mga investor sa atin, sa ating mga Pilipino, sa ating bansa. Wala siyang paki dyan. As long na makikinabang ang kanilang pamilya, as long na makikinabang ang kanila pong partido, ang kanilang political preference, hindi po importante sa kanila kung anuman ang kanilang magawang issue. Kahit na makaapekto pa to sa ekonomiya, kahit na makaapekto pa to sa buhay ng mga Pilipino, wala pong pakidyaan ang mga Duterte. Lalong-lalo na ngayon, sa panahon ngayon, na kung saan ay nakulong si Digong doon sa ICC. Lahat po ng drama, lahat ng propaganda po ay gagamitin nila, ilalabas nila para po sa kanilang pansariling interes. Wala po silang paki dyan kahit na masira tayo sa mga investor at hindi pumunta ang mga turista dito sa ating bansa. Hindi na tayo magkaroon ng kita sa turismo. Hindi isipin yan. Nila Sara, wala po silang ganyang pag-iisip. Wala silang paki. Ang importante, sila po ay mapansin, makakuha ng maraming simpatya at manalo sa isipan ng mga taong bayan at ng mga Pilipino. Kaya lang ho, yung ganyang klase mga balita hindi maganda. Kaya ako naman tinatalakay ito para hindi kayo magpanik. Wala pong pwedeng ikabahala o walang dapat ikabahala ang Office of the Vice President dahil hindi sila itinuturing na kalaban o kaaway ng gobyernong ito kahit sila ay may mga batikos na ginagawa sa Pangulong Marcos at sa administrasyon. Okay, magpakahinahon lang po. Dahil ano man ang mangyari sa ating bayan, after all tayo lahat mga Pilipino dapat nagkakaisa para sa tagumpay, seguridad at development ng ating bayan. Kasama kayo mga Pilipino sa abroad kung ano man po ang inyong mga kalagayan ngayon. Sama-sama pa rin, di ba? Please comment, react dito sa ating pinag-uusapan. Like and share ng ating mga video. Okay? Sunod na pag-usapan natin. Grabe, hindi talaga napapaisip din ako kung papaano at saan humuhugot ng lakas ng loob itong si Malacanang Press Officer at Communication Undersecretary Claire Castro. Kasi ang titindi ho ng kanyang mga sagot sa media kapag tinatanong. Lahat ng tanong sinasagot. At kaagad-agad may on-the-spot na mga sagot. Katulad ng pagkukumpara ni Sara Duterte na baka daw magaya kay Ninoy Aquino, ang kanyang ama pag umuwi ng bansa. Bayan sabi kaagad hindi naman pwedeng mangyari yun. Hindi naman po daw malayo-malayo daw ang pagkakaiba ng Aquino at ng Duterte. Tinuring kaagad ni Attorney Castro na mas matindi si Duterte kumpara kay Ninoy. Hitler nga yung pinag-uusapan pa Antindi, di ba? Pati mga Malacanang reporter nagulat sa sagot at wala nakapag-follow up na question doon sa kanya. So yung pagkakatalaga at paglalagay bilang kung hindi man opisyal na presidential spokesperson, pero siya yung tagasagot at lahat tagapagtanggol ng Pangulo at ng gobyerno ay napakatindi. Lalo hong tumatapang, lumalakas ang loob, na kahit anong itanong at kahit masagasaan ng kahit sino sa labas ng gobyerno, sinasagot ni Atty. Castro. Ibang klase talaga.
Malagay ko napapanahon. Kaya nga suportado siya eh. Kahit na anong panawagan ng ibang sektor na siya ay tanggalin dahil iba raw kung magsasagot. Baliwala sa Malacanang. Kasi nga, kaya nga siya nilagay, meron siyang credential doon sa kanyang posisyon para pangatawanan na siya ang magtatanggol bilang abogado at haharap sa media sa lahat ng interview sa kung anong dapat sagutin. Autorisado siya mula sa Office of the President. Yan po yung aking analysis at opinion. Hindi maglalakas ng loob ng ganyang klaseng mga sagot sa media na direct to the point ang mga sagot kung wala ho yung sapat na go signal mula mismo sa ating Pangulo. Please like and share na video. Buti na nga lang po talaga, meron po tayong Attorney Claire Castro dyan po sa Malacanang. Diba? Noon po nga mga panahon na napapanood ko itong si Attorney Claire na nakikita ko lamang siya sa kanyang YouTube channel, hindi pa siya tauhan ng PCO. Nanonood na ako dito at nakikita ko po, on point ang kanyang mga sagot. Walang paligoy-ligoy, walang cheche-bureche, hindi po ito marunong magpasakalye. Diretso ang sagot. Diretso ang issue. Kapag may nag-comment nga doon sa kanyang sa kanyang YouTube live, may magtanong, ang salita niya diretso ang sagot. Hindi po ito marunong magpaligoy-ligoy, hindi po ito marunong magpakyeme. Kaya mabuti na lang talaga mayroon pong Attorney Claire Castro na sosoplak sa mga fake news, sa mga gumagawa po ng disinformation, sa mga DDEBs na naghahangad na sirain ang gobyerno natin. Nakita na natin in the past sa mga nakaraang PCO secretary, kapag may mga fake news lalo na yung Code Blue ba yun? Yung maalala ninyo, yung nagkasakit daw si PBBM, dinala daw sa chopper, sinakay daw ng helicopter, dinala daw sa ospital, inoperahan, may matinding sakit daw, mga ganun Pero alam nyo, walang mga press briefing, walang press con. Hindi katulad nito si Attorney Claire Castro. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, talagang meron tayong aabangan na sasagot sa mga fake news, sa may magsasalita ng reaksyon ng Malacanang. Kasi kung ano yung sinasabi ni Attorney Claire Castro, yun ang sagot ng Malacanang sa mga issue. Which is yun yung dapat na matagal nang ginawa. Matagal na dapat nangyari. Matagal na dapat tong nagkaroon ng katuparan. 'Di ba? Kaya lang nga po kasi ang ating Pangulong Bongbong Marcos hindi naman sila yung kumbaga nagpapaapekto sa fake news. Hindi sila apektado diyan Trabaho lang ng trabaho, 'di ba? Kahit anong issue ilabas, kahit anong issue ang sabihin, palabasin ng mga DDS, trabaho lang ng trabaho ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Diba, nakita natin, wala tong pakialam sa mga fake news. Pinagtatawanan nga lang niya yung mga nagtatanong ng mga reporter kapag may mga patungkol sa mga issue o mga fake news na gustong masagot para masagot ng isang ehekutibo. Diba? Puti na lang talaga, nandyan na si Attorney Claire Castro. Medyo na-late nga lang dahil nga ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay napakapasensyosong tao. Pero 'di ba, ngayon na meron na pong ganitong undersecretary na parang lagi itong kargado ng mga matitinding pambara sa ating mga kababayan na mahilig gumawa ng fake news. Tamang-tama, saktong-sakto. Talagang si Attorney Claire ay dumating sa tamang pagkakataon, sa tamang issue, sa tamang administrasyon.
swak na swak ang isang Attorney Claire Castro dyan po sa ating Malacanang ngayon. Nakita natin na naging masigla ang Malacanang press corps. Nakita natin na kahit ano ang ibatong tanong kay Attorney Claire Castro, pwera na lang talaga yung mga out of context o out of topic o hindi po talaga relevant o walang kinalaman sa Malacanang, talagang nasasagot ni Attorney Claire Castro. Diba? Kaya, eto, katulad yan, mga ganyang, eto, yung kay Sara Duterte, yung nag-fake news si Sara Duterte, yung merong daw threat sa kanyang opisina. Alam niyo yung nakakatawa? Nauna pang mag-post, nauna pang magpa-interview kaysa tumawag ng pulis. O tapos nung pumunta naman yung mga pulis doon, wala naman pala. Hindi pala totoo. Diba? Dapat doon, ang ginawa, kinuha yung number, pina-check yung SIM yung number kung kanino nakarehistro. Nakaregister na lahat ng number natin eh. Hindi ka naman na makakagamit ng number kung hindi ka magbibigay ng ID. Diba? Kung malalaman kung kaninong number yun, pwedeng siya na yung primary suspect kagad. O ngayon, pwedeng ipatawag, pwedeng puntahan sa bahay, di ba? Pagpaliwanagin kung bakit nagamit yung number niya. Kung bakit niya nagawa yung ganoong chat o ganoong mensahe para sa OBP. Di ba? Napakadali lang yan eh. Kaya lang gagawin po talagang itong isang malaking drama ni Sara Duterte at ng kanyang mga kaalyado at ng kanyang mga kagrupo, ng kanyang mga kakampi. Kasi nga po, this is the darkest days sa mga Duterte. Lalo pa mag-birthday, etong si Digong, sa loob ng ICC. Ito ang kanilang, kumbaga, time is running out. Nauubos ang oras. Hindi po habang tumatagal ay padami ng padami ang susuporta diyan kay Digong sa dahig. Hindi po habang tumatagal ay padami ng padami ang mga Pilipinong pupunta po diyan sa ICC. Sa una lang po yan, unang linggo, pangalawang linggo o baka tumagal ng isang buwan, marami ang pupunta diyan sa ICC. Pero wag po natin kakalimutan, ang mga Pilipino po na yan nagtatrabaho. May kanya-kanyang buhay sila diyan sa Europe. Yung iba bumibiyahe ng 4, 5, 6, 7 oras para makapunta sa dahig. Tingin nyo ba gagawin nila yan araw-araw? Gagawin nila yan every week? Gagawin nila yan every month? Hindi po. Malaki ang gastos. Tapos ano mapapala nila doon? Wala. Diba? Kaya po, kung nakikita natin ngayon na maraming taong pumupunta doon sa dahig, sumusuporta kay Digong, kasi nga po, andoon si Sara, andoon si Robin Padilla, nandoon yung iba pang mga personalidad na mga maka-DDS. Paano kung wala na yung mga tao na yan? Wala na yung mga personalidad na yan? Tingin nyo ba mga tao pupunta pa dyan? Kahit magsisigaw sila doon, kahit maglulupasay sila doon, hindi na nila mapapalabas si Digong at mapapauwi ng Pilipinas. Suntok sa buwan. Diba? Kaya po, lahat ng nakikita natin, optics lang yan. Sa una lang yan marami. Sa una lang yan, merong mga pumupunta. Pero pagkatapos po ng ilang araw yan, ilang linggo, hindi po yan gagawin ng ating mga kababayan. Tumambay ng tumambay dyan, bumiyahe ng bumiyahe, papunta ng dahig. Hindi po nila yan gagawin pang matagalan. Ngayon lang po yan. Ngayon lang. Yung bugso lang ng damdamin, ngayon lang yan. Pero, after ng ilang wala na. Kita nyo, meron pa bang mga nagrarally ngayon? Wala na. Meron ba nag-people power? Wala na. Tapos na yung alab at init ng bugso ng damdamin nung March 11. Tapos na. Palamig na eh. Ano na ngayon, no? 27 na ngayon. 27 na ngayon. 16 days na. Diba? Walang nangyayari.
Kaya po, tigilan na lang. Diba? Umuwi ka na lang, Sara, magtrabaho ka, magsilbi ka sa bayan. Wala ka nang magagawa. Hindi mo na maiuwi ang tatay mo. Kahit ano gawin mo dyan, kahit ano gawin mong maglumuhod ka man dyan sa ICC, malabo na. Diba? Asikasuhin mo naman yung opisina mo. Puro na lang katarantaduan ang nangyayari dyan. Diba? So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama po ninyo dito sa aking vlog nito. Sir Mike Abe, salamat sa yung napagandang video na nating nareaksyonan. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup, love you. God bless us all. Pilipinas. God first. Salamat po.